reason for the Alright, Maps, at bago natin pakinggan si Attorney Rene Bueno, may sasabihin muna si Congressman Luis Trot. Tungkol pa din sa topic niya, tungkol kay Zulaika. Pakinggan natin. The reason for the withdrawal ay dahil malakas na ang kaso. Agree. Kompleto na ang ebidensya. Yun. At ang sabi nga, lahat ng labis ay masama, so let us proceed to the next article. Yun, proceed to the next article din. Kaya hindi nila pinatawag at hindi na nila tinuloy ang pag-invite dito sa kanilang testigo, no, na si Zulaika Lopez. Pero pakinggan natin ang gusto yan kay Attorney Rene Bueno, mga kakapsat. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Pasukin natin si Attorney Rene Bueno. Attorney, pasok! Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat po, mga kapsat. Okay, Attorney, pasok! Yes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kumpanyeros at kumpanyeras, magandang araw po sa inyo lahat. Andito na naman po tayo sa paborito nating teleserye ng bayan. Ito po yung tungkol sa politika, sa batas, lalong-lalo na yung tungkol diyan sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na napaka-masalimuot. Parang relasyon lang ninyong dalawa na walang level. Okay? May pahugot pa si Attorney, ha? Alam nyo, today, early this morning, nabalitaan nga natin na kung saan itong isa sa mga testigong ipinatatawag sana ng prosecution team ay winidraw na sa listahan. So nagulat ang lahat sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So bakit? Kasi bigla kasing nagdesisyon ang mga taga-usig, ang prosecution, na i-withdraw o bawiin ang appearance ni Attorney Zulaika Lopez bilang kanilang testigo. Okay? So maraming nag-react dito, lalo na yung mga marites sa social media. Ang sabi nila, bakit murong? Anong nangyayari? Parang ano to, parang nagaya lang na mag-swimming sa Pansol Laguna tapos nung nakabihis na yung lahat na inimbitahan Cancel. wala na lang sasabihin, hindi tuloy ang swimming natin, no? At nagdesisyon ng organizer na makakasira lang pagpunta natin doon sa Pansol Laguna sapagkat medyo hindi maganda ang panahon. So sa ibang araw na lamang. So lahat disappointed, di ba? Bumili pa ng mga two-piece, no? Tapos yung pala ika-cancel lang naman pala ang swimming. Naghanda pa ng pagkain, may caterer na. Wala sabi ng organizer, tigil na muna tayo, no? Pero wag po kayong mag-alala, no? Hindi sila natakot kung bakit inatras yan. May matinding diskarte po sa likod nito na hihimayin natin ngayon. Sa paraang maiintindihan ng utak natin at ng puso mong marupok. Okay? So, alam niyo po, sa batas natin, yung pagpili po ng testigo, ano po yan Decision po yan ng prosecution. Sila po ang namimili niyan. Prosecutorial discretion po yan. Kumbaga sa jeep, sila po yung driver ng jeep. Kung gusto nilang ibaba ang isang pasahero bago pa makarating sa terminal dahil baka mang-agaw pa yan ng manibela o baka may gawin pa yung masama laban sa Dali babe, shout out. ng jeep. Kapsat, Dali babe, May shout out. karapatan nilang pababain yung pasahero nila. Kung nagdududa na siya, hindi ito makakatulong, no, sa kanya dahil mukhang huldaper, di ba? So ibababa niya yun. Hindi niya na talaga ihatid sa destination dahil biduda na sa kanya, di ba? So sabi ng mga abogado, no, na mga nanonood at yung mga nasa prosecution team, ang testimonya raw po ni Attorney Zulaika, ito yung Chief of Staff ni Sara Duterte, ang testimonya raw niya ay naging redundant na o magiging redundant o magiging paulit-ulit na lang. Sa rules on evidence, yan yung tinatawag na cumulative evidence. Sa ilalim po ng ating rules on evidence, under Rule 128, Section 4, bawal sa korte ang ebidensyang pampahabaan ng oras. Bibisitin lang tayo ng mga ebidensyang considered as cumulative evidence. Bawal yung bawal yung unrealized na kwento. Hindi naman yan na yung katulad ng isang fast food chain na unrealized. So dito sa impeachment trial and under the rules on evidence, bawal ang unrealized. Okay? So parang ganito lang yan. Parang isang kwento yan na tungkol sa barkada na nagyayaan na magluto ng yung tinatawag na samgyupsal. Okay? So parang mas madali nating maunawaan. Okay, yung tropa mo nag-aya sa bahay nila na mag-samgyupsal kayo. Okay, si Pedro, nandito si Pedro, may dalang 2 kilong premium na baboy. Okay, Wow. 2 kilong premium na baboy. At may kasama ng sahog, hiwa-hiwa na. No? Isa dito yung sibuyas. So, tantad na yung sibuyas. Si Juan naman ay may bitbit na kalan. May bitbit na uling.
at iba pang materyales, no, para mailuto yung premium na baboy at maigisa din o maisahog yung mga ingredients. May karne na, may kalanta na, so pwede nang iluto, pwede nang kumain. Mabubusog kayo sigurado dahil kumpleto Ricardo eh. Tapos biglang darating si yung isa mong kaibigan na ang pangalan si Epal. So okay. Tapos ang dala niya, isang pirasong hilaw na sibuyas. Okay? So nakaprepara na kayo. Isahog mo na yung sibuyas doon sa premium na karne. No, ando doon na din yung ibang mga gulay. Isasahog mo pa ba yung sibuyas na dala-dala ng kaibigan mong Epal? Ihintayin mo pa ba siyang hiwain yung sibuyas habang kayo ay takam na kayo kumain dahil paluto na yung yung karne. So siyempre hindi mo na siya iintayin o i-allow na maghiwa pa ng sibuyas. Siyempre pakain na kayo eh. So hindi mo na papansinin yung sibuyas ni Epal. Di ba? So, dito sa kaso ni VP Sara, dahil inamin na ng kabilang kampo na naganap naman talaga ang mga kontrobersyal na press conference, bakit mo pa isasalang si Atty. Zulaika Lopez? Para lang sabihin niya, opo, nandun nga po kami. Opo, narinig ko po. Alam naman ng lahat ng tao. So, alam niyo, yung sibuyas, pampaluha lang yan sa mata sa puntong ito. So, i-withdraw ang sibuyas. Buhay niyo ba yung analogy? Sana tama yung analogy ko. Okay, so alam niyo po si kasi, kaya ganyan na withdraw. Hostile witness kasi ang category ni Atty. Zulaika Lopez. No? So, ibig sabihin, hostile witness, ang interest niyan is adverse o kontra. Ang interest niyan doon sa nagpatawag na prosecution, no? Lawyers. No? So, pero gusto lang nilang iharap sa husgado para makakuha din ng mga importanteng impormasyon na makukonfirm yung authenticity at yung lahat na sinabi ni Vice President Sara Duterte. So ayon po sa Rules of Court, doon nga sa Rule 132, Section 12, ang testigo po ay pwedeng ideklarang hostile. Pag sinabing hostile, kalaban. No? Kalaban yan kung halatang kampi siya sa kabila o may galit sa nagpatawag sa kanya. Kapag diniklara siyang hostile, pwede mo na siyang tanungin gamit ang mga leading questions. Ito yung mga tanong na may kasama ng sagot. Parang katulad nung sa sa nanay mo, no? Yung kabataan natin, no? Na kapag galit na yan, hindi ka pa umuwi doon sa tamang oras na pag-uwi. Pagpasok mo sa pinto, sasabihin ng nanay mo, kasama mo na naman yung mga barkada mo, nag-inuman na naman kayo kanina. Tagsasama ka dyan sa mga barkada mo, mga walang kwentang bata yan, masamang impluwensya yan para sa'yo. Nasisirang yung pag-aaral. Di ba? So, shout out Cora Pidal. Sinagot niya na, ando doon na yung kasagutan. So, that is considered as a leading question on the part of your nanay. No? Pero bakit napakalaking sugal nito? Dahil si Atty. Lopez ay matapat na tauhan ng Office of the Vice President. Yung pagtawag sa kanya bilang isang hostile witness ay parang pag-uwi. No? Nag-uwi ka ng isang pusang kalye. Akala mo yung pusa na yung magiging sweet para sa'yo. Yung pala kakalmutin ka lang sa mukha. So, hindi magandang diskarte pag gano'n. Hostile nga eh. Akala mo sweet. No? Nung nandun sa bahay, hinawakan mo, pinagkakalmot ka sa mukha. So, better na i-withdraw mo na lang siya. Wag mo nang isama, no, sa listahan. Okay? So, ito yung pagsalang po sa isang hostile witness ay parang pagtatanong sa galit na galit mong jowa sa harap ng mga magulang mo. Kunwari, nasa harapan ka ng magulang ng jowa mo na habang sinusubukan mo kasi nagkagalit ka ng jowa mo, nasa harapan ng magulang niya, sinusubukan mo makipagbalikan sa kanya, akala mo sasagot ng maganda sa harapan kasi ng magulang para hindi ka bastusin. Ang assumption mo, sasagot siya na pabor sa'yo. So, tinanong mo siya sa harap ng magulang, diba? O honey, mahal mo pa ba ako? So, inaasahan mo sasabihin niya, syempre naman, mahal kita. Diba? Yun ang assumption mo. Dahil kaharapin magulang. Pero dahil galit sa sa'yo, ang isasagot niya sa harapan ng magulang niya ay hindi, galit yan. No? At katunayan, sasabihin niya, ikaw ang sumira sa buhay ko, pati mga pangarap ko, at napakapangit ang ugali mo. Galit na siya sa'yo eh. Alam ni nanay na ang Colgate. Again, sa mga bagong pasok, mga kapsat, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat. Sa'yo, pangit ang ugali mo. Galit na siya sa'yo eh. Di ba? Ayaw niya na sa'yo. So definitely, yan ang isasagot niya sa harapan ng magulang mo. Na kung saan inaasahan mo, sasabihin niya, mahal pa rin kita. Pero iba ang narinig mo. Kasi adverse na eh. Sa'yo yung jowa mo. Okay? So supalpal ka ngayon sa harap ng pamilya niya. Napahiya ka na.
nasira pa yung plano mo. Agree. So kaya bago pa makahawak ng mic ang jowa mo, mas mabuting hilahin mo na yung braso niya at sabihin sa mga magulang niya, okay na po pala, mami, daddy. Nakita ko naman po sa Facebook status niya na okay na kami. Salamat na lang po. Sabay takbo. Ganyan ang style doon. So, actually, yung binigay ko na example na yan po ang ginawa ng prosecution. Kung isinalang nila o kung isasalang nila si Attorney Zulaika Lopez, na Chief of Staff yan ni Vice President Sara Duterte, baka imbis na makakuha sila ng ebidensya laban kay BP Sara, ay bigla nitong ilahad sa korte ang lahat ng magagandang proyekto ng Office of the Vice President. Baka pwede nga miski hindi nagawa yung proyekto, pwede nga din sabihin nyo. Kasi po protection niya yung ano niya, yung kanyang bossing, di ba? Boss niya yun, ang loyalty niya nandoon. Di lalabas niya parang ikaw pa nag-endorso sa kanila gamit ang sarili mong oras. So if I were on the part of the prosecution team, I would definitely withdraw that witness kasi yung hihingi mong impormasyon galing sa kanya, nakuha mo doon sa earlier witnesses na present mo na sa husgado. So ipipresent mo pa siya tapos the same ang purpose and objective na makukuha mong impormasyon sa kanya, di bali na lang. Redundant na. Parang surplus na yan. So wag mo nang kuhanin. Withdraw mo na. So allowed naman yan under the rules on evidence ng rules of court. So pag ganon, ano yung nagiging impact niyan? Ano yung magiging epekto? So for sure, malaki ang epekto ng plot twist na ito sa takbo ng kaso. Malaki ang impact niyan. Okay? So, dahil tinanggal si Attorney Zulaika Lopez, ano mangyayari? Wala nang cross-examination na magaganap mula sa depensa. Kasi di ba, mauuna direct examination kung harap si Zulaika. Pagkatapos ng direct, pasok, cross-examination. So, yung defense lawyers will no longer be able to conduct cross-examination. Yung magaganap mula sa depensa. So, nabawasan ang oras ng paglilitis. At iniiwasan kasi nila ng prosecution ang tinatawag na trial by antok. Yung makatulog ng mga senador sa haba ng proseso. So, pinaigse, pero actually, binawasan yung mga witnesses, so umiksi yung proseso, pero nakuha naman nila na yung objective nila tungkol dun sa ebidensyang gusto nilang patunayan na genuine, authentic, no, na ebidensya. So dito, hindi nabigyan ng pagkakataon ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na gamitin si Attorney Zulaika para magpasok ng mga kwentong papabor kay Vice President. Okay? Nilimitahan ng prosecution ang laro sa sarili nilang court. Sabi nila, bola namin to. Kami lang ang pwedeng sumipa, hindi kayo. So kami may hawak ng bola. So parang ganun yan, kasi prosecution yan eh. Sila nagko-control. Sabi ko nga kanina, sila may hawak ng manibela. Sila may hawak ng bola. Okay? So dito nagulat at medyo nairita ang kabilang kampo. For sure nairita yan. Kasi may pinlano na yan eh, yung defense eh. 2 araw na si Zulaika doon sa Senado, nagpa-catering na nga, di ba? Kasi parang ganito yan. Nag-review na sila magdamag para sa exam. Parang ganyan. Pagdating sa classroom, sabi ng teacher, sulat nyo na lang ang pangalan nyo doon sa papel tapos ipasa nyo ng lahat yan. Nakakagigil yung gano'n na eksena, di ba? Pero wala kang magagawa. Sabi ni teacher wala nang exam. No? Pasado na kayong lahat. Sulat mo na lang yung pangalan mo sa pad paper. And then, ipasa nyo na. So, paano yung nag-aral mabuti? Magagalit yun. Naiinis yun. Pagdamag, ako nagpuyat para mag-aral tapos ganyan lang yung gagawin ng teacher. Di ba? Yung parang gano'n ang depensa ngayon. Ganito yan. Sa pag-ibig at sa batas, hindi totoo ang the more the merrier. Minsan kapag mas madaming salita, mas madaming butas na pwedeng makita ang kalaban. Diba, may isang senador na namayapa na sabi niya, less talk, less mistake. Kaya yun na sinusunod ni Senator Lito Lapid. Nakikinig lang yan, hindi yan nagsasalita. Less talk, less mistake. Okay, yung pagbawi kay Zulaika Lopez, hindi karubagan yun. Kundi isang tactical move yan. Napatunayan na ng mga naunang testigo at dokumento ang kailangang patunayan. Nakuha na nila yung gusto nilang makuha. Bakit ka pa kukuha ng saksi na baka sunugin lang ang sarili mong bahay? So, iiwas ka siyempre doon. So, anong taktika gagawin mo? Withdraw mo yan. Yung mga witness na hindi na kailangan, tanggalin na yan. Bakit? Nakuha na natin yung gusto natin na makuha, na magpapalakas sa kaso natin. So, kung sapat na yung ebidensya na hindi kanya mahal, gaya ng mga zinzong at napakalamig na reply sa text message sa'yo, wag mo nang piliting tanungin ng best friend niyang galit sa'yo. Baka masaktan ka lang kapag nalaman mo, meron siyang iba. Okay. So, marami pong salamat sa inyong pakikinig at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po, si Atty. Rene.
Ay, naka-off pala yung mic natin. Sorry. Dinner break muna tayo saglit, mga kakabsat. Ma'am Jenny Ramos, Leonardo, at sa lahat po na nandito, Cora Vidal, si Dali Babes, ayan. Guys, huwag kalimutang mag-like at subscribe, ha. Pan muna tayo, dinner break tayo, tapos magre-relive ako ng 9 PM po para sa next topics natin. Alright? Maraming salamat. Kita-kits tayo sa ating next live stream. Maraming salamat. Maestro Poli signing off. Dinner muna tayo.